Gusto kong talakayin itong napakalagang issue na papanahon din sapagkat napakaraming mga kababayan natin ang nagrereklamo, nag-PPM, in fact, nag-react pa doon sa video natin tungkol sa isang ginang na siya ay pumunta sa social media para isumbong yung bang hindi pagkakatanggap niya ng kanyang ayuda galing sa SAP at all of a sudden nawala siya sa listahan and then pinadampot siya sa pulis ng taga-MSWD. That's just one case. There are so many other cases na related dito sa SAP. Nawawala sa listahan o biglang pinutol yung matatanggap na pera, may nag-cut, etc. etc. Director Irene Dumlao, spokesperson ng DSWD. Magandang hapon po, Director Dumlao, Madam. Magandang hapon po, Sir Rafi. Ito po yung tungkol sa SAP. Yung bang ayuda na hanggang ngayon hindi pa rin po nape-perfect ng mga kinaukulan, kasama na po siguro DSWD at saka LGU, yung tamang prosesong pagbibigay ng ayuda nang sa gayon makatanggap yung tamang tao makatanggap. And in some cases, nawawala daw po yung pangalan sa listahan, kulang yung ibinigay na pera, at ang nakakatanggap daw, priority ay mga kamag-anak ni chairman, kamag-anak ng mga taga-DSWD, etc., etc., etc. Ano pong reaction niyo po, Madam? Sir Rafi, unang-una po nais nating banggitin na dito nga po sa pagpapahatid ng tulong, meron pong itinayo na mga grievance and appeals committee ang ating mga local government units. Okay. Ang kagandahan po, Sir Rafi, na meron tayong ganitong mekanismo ay naipapahayag ng ating mga kababayan yung pong kanilang reklamo at hinaing na ibibigay po sa ating atensyon at dahil dito nagkakaroon tayo ng coordination with the LGUs para agaran po natin na matugunan yung mga reklamo o mga hinaing po. Nandiyan na tayo, grievance committee. Ba't kinakailan pa po maglagay ng grievance committee? Hindi pa rin ho ba na perfect po ng mga kinaukulan kasama na po yung LGU and kayo po sa DSWD? Yung bang sistema na magiging maayos yung proseso ng pagbibigay? Kasi ang mga reklamo, ma'am, pare-pareho lang nung sa umpisa eh. Wala ako sa listahan. Dati nandiyan ako sa listahan, bigla ako nawala. Or kulang yung ibinigay na pera sa akin, binawi yung pera ibinigay sa akin. Eh bakit yung kapitbahay ko na may trabaho at may kondo, may kotse, nabigyan? Ako walang-wala, zero, hindi nabigyan. Yung mga ganung reklamo, paulit-ulit na lang po, ma'am. Bakit? Sir Rafi, sabi nga po natin, merong grievance and appeals committee para po tumanggap ng ganitong pong mga reklamo. Yung pong nabanggit nyo, yan din naman po ang dinanais ng DSWD na maging mas efficient and effective yung distribution of any form of assistance to our beneficiaries or clients. Sino po yung tumatanggap ng reklamo? Yung nakaupo sa grievance committee desk, if you will, kung yan ba ang tawag doon? Yes. Ang local government unit, nag-create po yan ng grievance and appeals committee. Sino po yung nagmamando ng grievance committee desk? Sir Rafi, alam po natin sa barangay level, nandyan po yung mga barangay officials. And then at the LGU level, yan naman po yung ating mga local officials. So ma'am, pasensya na po ma'am. Then, kung ganun po, ang mga nagtatao pala doon sa grievance desk ay mga taga-barangay din, finish na, tapos na ang laban, tapos ng boxing. Why? Kasi po, mismo itong mga taga-barangay nireklamo, and yet, sila ang taga-tagap ng reklamo. Eh pagkatapos nila makuha yung reklamo, pupulitin na, ilalagay sa basura pagtalikod po nung nagreklamo. Well, Sir Rafi, ito naman po yung kagandahan na meron tayong joint monitoring and inspection team na kasama po dyan o kinabibilangan ng DILG, DSWD, PNP, City Prosecutor's Office, and PSO partners. Kasi po kung anong hindi natutugunan ng mga reklamo sa local sa ground doon sa pinakababang level, may elevate po yan sa JMIT. At dyan naman po tayo tutugon. Kasama nga po yung iba nating partner. Ma'am, yung pinagtataka ko, ako na mismo, ma'am, dahil marami na ako natanggap na reklamo tungkol sa SAP at hindi ko na mabilang. Yung bang, bakit ako wala sa listahan? Nung last time, nandiyan ako sa listahan. Bakit kunti yung pera tanggap ko? Bakit may cut? Dapat 4,000. Bakit 2,000 na ito? Yung mga ganong klaseng reklamo, hindi na po pangkaraniwan. Madalas na po. Kumbaga naging ordinaryong reklamo na lang. Okay. Sir Rafi, yung pong ibinahagi na listahan ng DSWD, ang laman po niyan ay yung mga family heads
yung pong mga yung mga tumanggap po no ng social amelioration program nung nakaraang taon. Dahil kung matatanda natin, ang unit of assistance natin here ay per family po. So yung pulisan ni DSWD, head of family, dahil siya po yung tumanggap ng ayuda. Totoo po. Ngayon po, ibinahagi natin ito sa mga lokal na pamahalaan as their reference. Okay. And Ma'am, I'm not blaming the DSWD here. Ang biniblame ko rito, baka pagdating na po sa LGU level, doon na po nagkakaroon ng cut. Kasi tulad nito, itong si Lito Mendrano, sabi niya, yung iba ng mga kilala niya, 1,000 lamang natatanggap. Yung iba, may mga reklamo, nakatanggap nga 4,000, pipirma pa ng waiver. I mean, hindi po pare-parehas ang mga natatanggap. May 1,000, may 2,000, may 4,000. Ano ba talaga ang tamang amount na matatanggap ng isang nangangailangan ng tulong sa gobyerno para sa tinatawag na SAP? Ito pong financial assistance for the NCR Plus Bubble, nakalagay po sa ating local budget circular na 1,000 per individual para sa kwalipikadong individual nakasama po sa low-income sector. Provided po, Sir Rafi, na sa isang pamilya, hindi po hihigit sa 4,000 yung matatanggap. Ibig sabihin po, kapag may 4 na miyembro o individual sa isang pamilya, 4,000 po yung kanilang matatanggap. Exactly. Meron po nagreklamo na qualified siya at meron siyang 3 anak, may PWD pa, so kung bibilangin, 4 silang lahat. And yet, ang binigay sa kanya, 1,000. Pag reklamo niya sa MSWD, sige, tupalo na lang yung sunod. Para bang, nabulsa ko na kasi, mag-antay ka sa susunod kung meron pa. Yung ganun po ang dating. Again, I'm not blaming the DSWD dito, ma'am. Maaari nga po, from the DSWD level, ibinigay niyo po talaga yung buong yung pera sa mga taga-LGU na para sila po mag-distribute. However, pagdating sa distribution process, doon na nagkagewang-gewang. Doon na may mga nangyaring pangungupit. Sir Rafi, kaya nga po, sabi ko maganda na merong Grievance and Appeals Committee dahil na ipaparating po sa ating atensyon yung ganito pong mga issue para ma-resolve natin ng maayos kasama po ng DSWD, DILG at ng LGU. Baka pwede, ma'am, kasama na kayo dyan sa DSWD na mag-iimbestiga kasi very obvious na may nangyaring kabalastugan. At ito po'y na-research na rin namin at meron na po talaga mga patunay at may pag-aamin na rin mismo sa mga taga-barangay yung bang mga kamag-anak nila binibigyan po ng SAP na hindi dapat. Or, qualified yung kanilang kamag-anak pero ginagawang top priority versus doon sa mga talagang hirap na hirap. Example, meron dyan, qualified nga siya na walang trabaho pero nakatira sa kondo at meron pang motor. Samantalang itong isa, nakatira sa barong-barong at meron 3 anak, nagpapagatas. Last na siyang binigyan. Inuna pa yung mga nasa kondo, nasa townhouse. Yun po yung mga reklamo, ma'am Opo. Yun po yung masakit. Yes po, kasi sir, pag narinig ko po yung ganong klaseng reklamo, nakaka-high blood po, nakakainit ng dugo. At saka isa pa, ma'am, bakit po yung mga OFW wala po natatanggap? Na qualified naman sila, na wala silang trabaho, o bayanin tinatawag natin sila, pagdating dito, kasama sila sa na-lockdown, hindi sila nakapaghanap ng trabaho, and they have family, and yet they're not qualified? Okay. Sabi nga po natin, Sir Rafi, siyempre ang talagang prioridad natin, yung pong 80% of the population belonging to the low-income sector. Poorest of the poor. Opo, Sir Rafi. At ito naman po, lahat ng mga grievances, ng mga reklamo, mga hinaing, ito naman po ay atin talagang tinitingnan, minomonitor, and ensure na nare-resolve. Sabi ko nga rin po, the DSWD is also a member of the Joint Monitoring and Inspection Team. So makakaasa po kayo na itong mga reklamo na naipapaabot nyo ay atin pong matutugunan in coordination, of course, with the DILG and the local government. Okay, doon sa grievance desk, ma'am, meron hubang taga-DSWD doon na nagmonitor sa bawat sumbong na ipina-file sa desk na yon? Or purely barangay and DILG lamang ang police? Well, yung pong mga grievance desk, Sir Rafi, ito po, depende po doon sa composition na binuo doon sa ating lokal na pamahalaan. But we would like to assure the public and including you, Sir Rafi,
that DSWD representatives naman and DILG representatives are present in all those payout Kasi ma'am, areas. pag pupunta ka sa grievance desk, tatanungin sa'yo, anong pangalan, anong reklamo, taga-barangay din po yon. Okay? Katabi niya, may pulis. And then, pag nagtatanong ka, papagalitan ka pa, or para madispatcha na lang tatanong, DSWD ang may problema rito, iho o iha. Mag-antay-antay ka lang. Isusumitin namin ito sa DSWD, pag-aaralan DSWD, and then we'll get back to you. Di ba ma, masakit yun? Nagugutom na yung pamilya mo at kailangan ng magkaroon ng gatas yung baby mo, tapos ganun pa isasagot. Di po ba masakit? Again, I'm not blaming the DSWD here, ma'am, entirely. I think the problem lies dito sa mga taga-LGU na yung nagdi-distribute. Siguro po, kailangan talaga masusing pag-uusap sa pagitan ng DSWD at sa kanang LGU. Palagay ko po, sa level po ng LGU, nagkakaroon po ng kurakutan. Anyway po, Sir Rafi, in constant coordination ng DSWD, DILG, and the local government units. So yung pong mga gantong issue na pag-uusapan, we also provide our technical assistance to guide as well the local government units in ensuring na efficient and effective yung distribution natin po ng assistance. Okay. Paano po nakakarating sa DSWD yung pangalan po ng isang recipient? Paano po na-assess yung qualification po ng isang taong makakatanggap ng SAP? Sino po nagbibigay ng mga pangalan? Well, Sir Rafi, yung pong naging beneficiaries natin ng Social Amelioration Program last year, Apa. naging katuwang po natin yung mga local government units in identifying ito pong So, ibig sabihin, ma'am, LGU talaga, magmumula sa LGU. And then, magtatapos din sa LGU kasi sila magbibigay ng pangalan and then sila din ang magbibigay ng pera. So, sa DSWD, processing lang talaga. Let me just qualify that, Sir Rafi, ano po. Kasi yung last year, we coordinated with the local government units, particularly during the first tranche, wherein the local government units submitted to us a certified list of beneficiaries that they have assessed as belonging to the low-income sector and are the most affected during the imposition of the ECQ. Okay, Odette, pakitawagan mo itong nag-react. Nag-apply din po ako ng grievance para po mag-apila, kaso wala pa din po sagot. Sige, tawagan mo yan, Odette, para makausap niya diretso si Madam Irene. Wala po siyang number. Si Eve K. Eve, kung nakikinig po kay ma'am, tawag na kayo para makausap niyo si ma'am, masabi niyo inyong reklamo. Para naman po sa taong ito, for the implementation of the financial assistance in NCR Plus, the list that is in possession of the department was shared to the local government units as their reference, Sir Rafi. So, ito naman po, again, as part of our technical assistance to the local government units, tinutulungan po natin sila to identify the other members of the family head para po ma-determine natin yung mga ito nga, ma'am, ang masakit na katotohanan nung last time na nagbigayan po ng mga ayuda, right after may mga barangay chairman na nakabili o lapasade ng motor, meron nagkaroon ng sari-sari store, grocery store, abay biglang yumaman nung matapos ng bigay ng ayuda. At syempre, ang kanilang palusot, may kamag-anak sa abroad na nagpadala sa akin, wag ka, yung kamag-anak sa abroad mismo humihingi din ng ayuda. Diba? Nakakagulat, ma'am, all of a sudden, itong mga taga-barangay na ito, nag-distribute ng mga ayuda, biglang nagkaroon ng mga grocery store, pangkabuhayan. Di po ba nakakapagtaka, madam? Nagtataka lang po ako. Diba? Again, ang nakikita ko po talaga ang malaking problema rito, ito pong sa LGU. Kaya mamaya kausapin namin si Yusek Martindino. So ma'am, ano po yung advice ninyo dito po sa, ang dami na po nag-react, libo-libo na po, na kapag sila po ay nakapagpunta na sa grievance committee and yet, ang ginagawa lang po ng grievance committee ay sabihan sila mag-antay. Last na naman po, ano bang proseso? Okay, pag nakuha ng grievance desk yung reklamo, kunyari ni Juan, ano ang sunod na proseso? Isusumiti po yung reklamo sa inyo, sa DSWD, para pag-aralan? Paano po? Evaluate? Imbestigahan? Well, Sir Rafi, kung ano pong type of grievance, kasi syempre we need to identify ano po the type of grievance submitted. Kung yun naman pong grievance ay madali naman pong aksyonan, of course, we expect the one who received the complaint to act on it immediately. Kung kinakailangan naman po ng further assessment or further evaluation of the complaint, then based naman po dun sa ating ease of doing business,
meron po tayong sinusunod na timeline. But bottom line, Sir Rafi, ito ay kinakailangan po talaga nating ma-actionan o mabigyan ng solusyon. Sorry ma'am, ito yung masasabi ko. Hindi pa rin po nape-perfect ng mga kinaukulan yung bang isang sistema para sa tamang proseso ng pamimigay, pamamahagi ng SAP. Hindi pa rin nape-perfect. Or should I say, hindi pa rin po na-imbento nito mga kinaukulan yung sistema na para hindi sila mabuking yung kanilang pagnanakaw. In that case, ang tawag ko sa kanila, mga bobong kawatan. Kasi kung matalino silang kawatan, hindi sila mabubuking. Nabubuking pa rin sila, ma'am. So, ibig sabihin, talagang bobo pa rin sila, hindi pa nila ma-perfect. Tama lang, dapat wag nila ma-perfect para magkaalamanan. Ma'am, sorry ma'am, this is my own opinion. Malawak po na korupsyon ang nagaganap ngayon. At very unfortunate, kung saan pa man din mayroong pandemic at itong mga hirap natin kababayan, kailangan na tulong, ito yung pinagsasamantalahan. There are people who thrives in the misery of others. Di po ba? Yun po yung akin opinion, Director Dumlao. Pasensya na po. So, maaari po dyan sa inyong DSWD, doblehin nyo pa po siguro ang pag-iimbestiga at pag-evaluate at pag-action po sa mga grievance na pinapadala sa inyo nang sa gayon makatanggap na po yung dapat makatanggap ng ayuda. Okay, ma'am? Maraming salamat po, Sir Rafi, for expressing also your sentiments about it. On our part rin naman po, patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa mga appropriate and concerned offices para po talaga mapagsikapan nating sama-sama yung pong pagtulong natin sa ating mga kababayang lubos po na nangangailangan. Ang mahalaga po dito nagtutulungan tayo because we only have one objective, and that is of course to help the people who are in most need. Yun nga po, ma'am, objective nyo talaga to help. Yan ang objective ng gobyerno. Kaso, meron po diyang iba, ang objective nila to help magsikwat, magnakaw sa kaban ng bayan. Ma'am Cecil? Sir Rafi Tulpo, magandang hapon po. Ma'am, ano pong gusto niyo itanong kay Director Dumlao ng DSWD? Kasi po, nag-chat po kasi ako sa barangay namin, sa barangay Tupang po. Ngayon po, yung sakto po kasi nung papa ko, hanggang hindi niya pa po nakukuha. Okay, gano'n na po katagal? Last year pa po yun. Yung iba po nakakuha na, pero yung sa papa ko po hanggang ngayon wala rin po. Oh. Marami po kami dito taga-Kupang na hindi pa nakakakuha. Sabi po ng barangay post namin dito, tanungin daw po namin yung DSWD National daw, sila daw po ang nakakaalam. So, itinuturo kayo pabalik sa DSWD? Opo, yun daw po ang tanungin namin. O, yan. Katulad po niyan, Director Irene. Last year pa, dapat yung SAP ng tatay niya hanggang ngayon hindi pa natatanggap. At ang sabi, ang may problema raw. So parang sinasabi po nung chairman, ang mga magnanakaw, mga taga-DSWD, mukhang hindi ata tama yun. Ganong klase, ma'am. Di ho ba? Wala, Sir Rafi. Regarding po the concern of your caller, I think she's referring to the Social Amelioration Program second tranche that was implemented last year. Kaya nga po. Okay. Opo. Pero bakit hanggang ngayon, ma'am, hindi pa rin tatanggap? Last year pa yun. Okay. Just to provide a brief explanation, meron po kasi tayong mga beneficiaries last year na during the payout, hindi po nag-attend o hindi po pumunta doon sa payout site. Meron naman po, iba yung mobile number na ibinigay or maaari din naman po na walang middle name na isinumite. That is why hindi po na-process yung kanilang Sorry ma'am, I have to cut you off. I don't think so. No, ma'am. Alangan ba naman magbibigay sila ng wrong number? Alangan ba magbibigay sila ng wrong address? Nobody would do that. Kung ikaw ba naman po magpapalista, magbibigay ka ng mga mali-maling informasyon, of course you're gonna give important information na para ikaw ay makontak. Kung kinakailangan pa, maglagay ka ng 10 telephone number dyan, 10 contact number, para lang sa gayon, sigurado makakarating yung perang in-expect mo from the government. Kalukuhan yun, tapos hindi sisipot. You know, for a fact, bigayan na ng SAP, tapos ngayon hindi ka pa sisipot. Sorry ma'am, kung sino man yung may pakanang ganong klase mga reason, stupid. Kaya nga sabi ko kanina, bobong kawatan. Sorry mama, it might not come from you. Kung sino pa po nag-invento yung ganong klaseng kasagutan, bobo, stupid, moron. Alright. Sir Rafi, para na lang po siguro matugunan natin yung concern ni ma'am na tumawag.
hingin ko na lang po yung kanyang contact number and the name of the beneficiary. Mas maganda pa yun, ma'am. Sorry, ma'am, nasaktan kasi ako eh. Kasi hindi siya pumunta nung time na nagbigayan or nagbigay ng wrong information or incomplete information. That is stupid every sense of the word. Yes, kasi Sir Rafi, pag ikaw po'y nangangailangan, ikaw po'y nagugutom, of course, ibibigay mo yung tamang information. Of course, sisipot ka pagdating ng bigayan. Baka wala pang bigay, nakapila ka na. Meron nga diyang kwento, madaling araw pala, nakapila na sila kasi alam nila bigayan. Of course, ibibigay mo lahat ng telephone number na meron ka, pati mga kapitbahay siguro, ibibigay mo lahat para masiguro na kung sakali man na lobat ka, merong ibang tao matatawagan na magsasabi sa iyo, hoy, nandyan na yung SAP mo, pakipick up na. Diba? Am I making sense, ma'am? Am I making sense? Yes, Sir Rafi, naiintindihan ko po. Kaya nga po, sabi ko, in order for us to resolve the issue, hingin na lang po namin yung number and the person name para po kami na yung makipag-ugnayan sa kanya. Sige po. Ibibigay po namin yung cellphone number ni Ma'am Cecil. Ma'am Cecil, wag mo ibabang telepono, kakausapin po kayo ni Director Dumlao ng DSWD. Okay, salamat po, Director Dumlao. Magandang hapon po. Yes. Maraming salamat din po, Sir Rafi. Salamat po, Ma'am Cecil. Okay. Yusek Martin Dinion, DILG. Yusek. Hi, Sir Rafi. Yusek, ito po yung nakakapiko na. Alam ko, pati kayo siguro piko na rin. Itong mga taga-barangay na garapalan na ginagawa ang mga kababayan natin na kailangan talaga makatanggap ng SAP. A, yung SAP hindi nila binibigay totally, or B, bibigay man nila, magkakat pa sila. And then C, kapag nagreklamo ka, sige, grievance, desk. Wag ka. Pagkatalikod nung complainant, yung pinagsulatan sa grievance desk, sabay, tapon sa basurahan. Ano sa palagay niyo po, Yusek? Actually, ngayon, katakot-takot na reklamo ng inaabot natin. Una, ang reklamo nila, yung mga nakatanggap ng first and second rounds na wala. Kamukha na sinasabi kanina ni Dumlao sa DSWD. Dahil ang reference na ginawa, alam mo ba Rafi, sino ang gumawa ng payroll ngayon? Sino po? Ang gumawa dyan, kamukha ng first rounds, ang City Treasurer's Office, ang Municipal Treasurer's Office. Sila City! ang nag-prepare. Sila po nag-prepare ng payroll. Kaya yan, city at saka municipal. Ngayon, ang sabi ng iba, ang ginamit nilang reference dyan ay yung listahan ng first tranche at saka second tranche ng DSWD. Pero, kung ginamit po yung first tranche and second tranche, bakit all of a sudden nawala sa listahan yung mga nakatanggap dati? Ngayon. Correct. Kaya ngayon, yan po ay nasa kamay ng City Treasurer at Municipal Treasurer's Office dahil meron ho tayong tinatawag na local social welfare. Hindi po DSW dito. Bawat syudad at munisipyo, meron tayong social welfare office na bumababa. MSWD po ang tawag ata noon, Municipal Social Welfare Development o CSWD. Oo, sila po yung tumutulong dyan para gumawa ng listahan ng payroll ang mga treasurer. At sila din po yung nangungurakot. Kung napanood niyo po yung video namin na uploaded last week, itong taga MSWD, nagalit siya dahil pinadaplisan siya na sana tumain na lang kayo ng pera, pinadapot ba naman sa polis yung complainant. So, ibig sabihin, sa level po ng MSWD o CSWD po, nagkakaroon ng problema at saka yung City Treasurer. Baka nagsabot-sabuatan na. Silang gumawa ng payroll eh. Ngayon, dito naman di ba, natatandaan nyo, noon, meron tayong pinailan ng kaso. Mahigit 189 ang nasuspinde 6 months preventive suspension by the Ombudsman. Ngayon, hindi tayo mangingimi na filean uli yan dahil yung mga nakatanggap naman ng first tranche na hindi naman qualified at siguro binata, nailagay yan. Ngayon, uusigin pa rin natin yan. Dahil noon, hindi tinuluyan lahat yan ng Okay, ngayon, sir. Meron na hubang nakulong? Sir? Hindi, nasuspinde. Pero ngayon... Bakit sir, sandali, bakit lang suspindi? Dapat sir, kulong. Pinagnakawan mo, yung pobre. Di ba sir? As a ombudsman po yan. Okay. Ang nagpaparusa po ay ombudsman. Kaya idol, ngayon,
yan na nga ang sabi ni Presidente. Nung una, dinasususpinde, pinatatagal. Ngayon, ang order ni Presidente, pag ginalaw pa yung pera na yan, gusto niya ipakulong na. Kaya kami ngayon sa legal, tinitignan namin yung mga magbabiolate yan. Kasi ngayon, ang natatamaan ngayon, mga mayor, kamukha dito sa San Jose del Monte, 1,000 lang ang pinamigay. Di umano allegedly. Pagkatapos, nagpapirma pa sila na hindi naman po-complain. Binalita po namin yun sa Frontline Pilipinas. Tapos, there are one naman sa Laguna, ganun din. In house to house, 1,000 lang ang binigay. Pero nung pumalagang mga residente sa social media, pinabalikan ni Mayor yung mga pinagbibigyan at kinumpleto na nila. Kasi malinaw naman yan pag individual, 1,000. Okay. Pagka dalawa sila, mag-asawa lang, 2,000 lang yun. Pagka mag-asawa, may isang anak, 3,000. Pagka naman na 4 at more than 4, maximum lang yan ng 4,000. Hindi kaya sir, itong mga mayor na ito, itong mga sa barangay na ito, kaya sila nagnanakaw na ngayon pa lang in preparation for 2022 elections. Naku, mabigatan mga bili ni Presidente. Hindi nyo pwedeng gamitin yan pampolitika. Hindi nyo pwedeng gamitin yung mga pangalan nyo kasi meron tayong pinamimigay na kupon para kung halimbawa saan ka pupunta, tapos anong oras ang schedule mo. Pinagbabawal ng estudyante na nilalagay mo yung pangalan mo, pangalan ni Kapitan, pangalan ni Mayor. Bawal mahigpit. So ganito gawin po natin, Sir Yusek, malaking tiwala ko po sa inyo. Magtatanggap po kami ng mga reklamo, yung talagang kompleto, Ricardo, ika nga, with complete evidence na yung pong SAP na supposed to be mapunta po sa isang pamilya at hindi napunta or binawasan, ma-identify po yung mga culprit, gusto ko pong makulong mga ito. Kamukha ng proseso natin nung una kasi kailangan po sa ombudsman yan, kailangan ko lang ng affidavit at pagkatapos kami nang bahala dito sa DILG na mag-file ng complaint. So far sir, mga ilan na po ang iniimbestigahan sa ombudsman ng mga mayor, city treasurer? Hindi, ang nasabi po natin more or less sa ngayon, wala pa po ako natatanggap na formal complaint. Pero yung una, meron tayong more than 100 at saka more than 89 na. At meron pa tayo, una pa lang meron pa tayong 500 na kinikis build up. Wow! So tingnan na. So meron pong lahat-lahat mga 500 po ang iniimbestigahan. Kinikis build up natin, kailangan malakas ang case build up. Pero meron yung 89 na nasa ombudsman na. Yung 89, so na yun, merong preventive suspension suspended. Samantalang meron pang 500 na nakapending at inimbestigahan. Kailangan pa natin ng case build up. So ibig sabihin talagang tama itong reklamo ng mga kababayan natin na maraming mga magnanakaw, maraming mga kawatan nagsisilsulputan para mga kabuti sa panahon ng SAP kung saan pa yung kailangan tumulong sila sa mga pobre nating kababayan, pinagsasamantalahan pa, di po ba? Tumpa ka dyan, Rafi, at hindi lang yan, mas malaki pa yung beyond SAP. Ito, pondo na ng barangay. Pag meron po kami natanggap ng mga reklamo, laban po sa isang mayor o chairman, it doesn't matter kung sino pa dyan sa LGU, agad-agad iparating namin, tututukan namin at hanggang sa makasuhan at masuspindi at gusto ko pa nga makulong. Sige, Idol, at yan din ang gusto ni Presidente. Mr. Mariano. Hello po, Sir Rafi. Yes, may tanong po kay Yusek Dino. Ko lang po kasi, concern ko lang po kasi, Sir, yung po, sa listahan po ng beneficiary po niyang bagong SAP na to. Kasi po nagkaroon po kasi ng mga duplicate na mga pangalan doon sa listahan, tapos hindi po naka-arrange ng maayos po yung mga pangalan ng mga beneficiaries po. Nagkakadoble-doble. Sinadya yun, doble-doblehin para doble ang kawat. Yes po, yun nga po kasi po Di ba Yusek, sinadya nila i-doble-doble para doble ang kawat. Ang gumawa niyang listahan na yan, kung payroll yan, galing yan sa Office of the Treasurers ng syudad o yung munisipyo nyo. Sila ang gumawa ng payroll na yan. Yun nga, sabi nga ng mga ibang netizen, Yusek, bakit daw pag panahon ng SAP, nawawala ang mga buhay sa listahan?
Pero pag panahon ng eleksyon, yung mga patay, nasasama sa lahat ng klaseng listahan. Na-monitor ko yan kanina, Idol. Meron nakatanggap ng patay na. Ngayon, ang dahilan ng kapitan, para daw, kasi daw buhay pa yung nakatanggap, tapos nung namatay, para na lang yan. Pero bawal yan. Para na rin doon sa kamag-anak. Na hindi pwede makatanggap. So ginawa niyang transferable. Hindi pwede. No way. Hindi mo pwedeng i-transfer sa pagpatay na, tanggalin mo sa listahan. Ay, dapat sir, kasuhan yun. Sino po yun? Barangay chairman? Barangay chairman yung Pero definitely, hindi namin papalusutin yan. Ay, dahil salamat. kahit nasabihin mo na humanitarian o what, hindi dahil meron tayong accountability dyan. Tama. I-liquidate mo kada sa team kung kailangan ma-liquidate yan. Okay, very good. Well said. Sige po, asahan po namin ang inyong pag-action, Yusek Dino. Kapag meron po kami natanggap ng mga reklamo, idediretso namin sa inyo, tututukan namin hanggang sa may managot. Salamat po, Yusek Dino, sir. Thank you, Idol Rafi, at mabuhay po kayo. Thank you po. Salamat po, Mr. Renz Mariano. Thank you po, Sir Rafi. Thank you po. Malapit-lapit ng eleksyon. So nag-iipon na po itong mga kawatan. Kaya nga paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo ito noon pa. Kapag meron pong isang politiko, mayor, gobernador, chairman, kahit sino pa yung Poncio Pilatong politiko, kapag namigay po ng pera in exchange for your vote, magduda na po kayo. Ang siste, ilan sa ating mga kababayan, tinatanggap at binoboto. Ito galing kay Cardinal Sin to, yung Yumao, Cardinal Sin. Kung talagang gutom na gutom ka at inoperang ka ng 500 pesos, iboto mo ako. Kapit sa patalim, kunin mo yung pera, huwag mo iboto. Kunin mo yung pera. Kasi pera naman ang bayan yan. Kunin mo, huwag mo iboto. Dahil yung mga tao pong namimili ng boto, corrupt po yan, 100%. Lahat ng politikong namimili ng boto, corrupt. So tulad yan, ngayon pa lamang, ang dami na, may nagsusulputan na. Kapag kayo po sa isang bayan ninyo, ang daming problema tungkol sa SAP, most likely, si Mayor involved. Totoo yan. Ayan ang kasasabi lang ni Yusek Dino, Municipal Treasurer. So, ikaw bilang Mayor, imposible, hindi mo alam ang pinanggagawa ng iyong Municipal Treasurer. Yan yung bagman mo eh. The Treasurer is the bagman of the Mayor. So, kung meron po diyang lugar na yung SAP po ay nagkagewang-gewang, then isipin nyo lang po, si Mayor kasabwat. Si Chairman kasabwat. Huwag niyong butuhin yan sa susunod na eleksyon. Bad news po yan. Ang kasunod po niyan, pustahan tayo pagdating po ng eleksyon, pag malapit-lapit na, dahan-dahan na mamimigay ng mga pera yan. Saan nila kinuha? Pera din nyo yun. Sa SAP. Tapos pag binoto nyo, pag na-elect sila, magnanakaw ulit yun. Para may pambigay ulit sa susunod na eleksyon. Wala nang katapusan. Sige. Nakaka-high blood eh. Marami ang nagsabi, pag eleksyon, mga patay na bubuhay. Totoo po. Nalalagay sa listahan. Pero pag yung tulad ito sa SAP, nagdi-disappear. Ito, saksak nyo sa kokote nyo, kayong mga barangay chairman, mayor, municipal treasurer, city treasurer, CSWD, MSWD, saksak nyo sa kokote nyo ito. Marami dyan sa mga pumipila para gusto makatanggap ng SAP o nagpalista para makatanggap ng SAP because nawalan silang trabaho. That's why they're qualified because they have family. At itong mga ito, sila yung mga trabahador na inaapi ng kanilang mga employer nung sila may trabaho na. So, ito yung mga SG, mga security guard, construction worker, yung mga pangkaraniwang magagawa na pupunta sa atin nagreklamo dahil wala sa minimum wage, overwork, underpaid, walang benefits, illegal deduction. Sila ito. Sila itong pupunta doon sa pila para makatanggap ng SAP na nagpapalista. Sa kanilang trabaho, na sila ng kanilang amo. Pagdating sa gobyerno, buhin pa rin sila. Dapat pagdating sa gobyerno, yun na yung sasangga sa kanila. Sana magan. Sa halagang 4,000 na nakawan nyo pa itong pobreng manggagawa na merong 4 na anak. Alangan ba naman yung nawalan trabaho na vice president ng isang kumpanya pipila sa SAP? Of course not. Yung mga pipila dyan magpapalista sa SAP, ito yung mga SJ, yung madalas na construction worker. Yung hindi nakatanggap ng tamang sweldo. Tama. Ito yung mga humingi ng ayuda dahil kapos na kapos talaga sila. They live day by day. Aping-api sila sa kanilang mga amo. And then pagdating sa time na
hihingi silang tulong sa gobyerno, aapin pa rin sila, nanakawan sila. Mapapamura ka na lang. Sige na, baka mapadami na mura natin dito. Mga bad boy na ito, bad boy, bad girl. Marami mga bad boy, bad girl dyan sa CSWD, MSWD, sa Mayor's Office, Treasurer's Office, mga bad boy, bad girl. Sige na, bago tayo makapamura pa ulit. Ito, napakagandang point ni Amigo Obrigado. Very, very true. I agree with you. Amigo Obrigado. Sabi niya, pag eleksyon, nag-house to house, itong mga taga-barangay, itong mga mayor's office, kung sino-sino pang Poncio Pilato, politiko. Pero, pagdating ng SAP, tamad. Papipilahin yung mga tao na nakawan pa. Salamat, Mr. Obrigado. Totoo yan. Pag eleksyon, putris mga yan. Kahit na hindi mo imbitado, pupunta sa bahay mo yan, sa lamay. Kunyari, may lamay dyan. Magkikiyak din. Sino ka? Ako po, yung kandidato sa pagka-mayor, pagka-chairman. Ay, ngayon lang kita nakita. Kaya nga po, pasensya na. Pupunta, house to, tapos sabay bigay. Magkikiramay po. Totoo yan. Pag may handaan, pupunta yan. Mag-house to house. Pag-eleksyon. Pero pagdating na sa mga ganito, hindi mo na makikita to. Ikaw ang dapat lumapit sa kanila. At kapag lumapit ka sa kanila, tataguan ka pa. Tama. Thank you, Mr. Amigo Obrigado. Mga kapatid, meron na po tayong 19.6 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Raffy. At kung nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Raffy Tulfo in Action.